you will come back dito at manalo tayo, manaig ang katotohanan at sana patuloy ang kapayapaan sa atin dito sa Mindanao. We know na medyo maraming mga haka-haka na pwedeng mangyari, but we believe na ayaw ni Tatay Digong ng kaguluhan. And andito tayo ngayon not because gusto natin ng away sa ating mga kalaban, but we are here, we believe that may rason ang Diyos bakit nangyari ang lahat ng ito. And mga kababayan ko, we invite you to join us dito sa Davao. Ang presensya nyo ay importante. Mga kababayan, magandang mag-like, magandang mag-share. Pero kung malapit ka lang dito sa Davao, the same sa akin na taga Sarangani, taga Jensan, taga Digos, taga Tagum, taga Cotabato, at kung saan mang area na malapit lang dito sa Davao, please come and join us sa every night vigil. May prayer vigil tayo dito na ginaganap every day, 24/7, at hindi tayo mawala ng pag-asa dahil marami na na-convince natin na mga Marcos na grupo na kasama na natin ngayon dahil na-realize nila na tayo ang totoong nagmamahal sa watawat ng Pilipinas at nagmamahal sa Pilipinas. So, mga kababayan ko, hindi tayo mawala ng pag-asa dahil si Tatay Digong ang rason bakit tayo nagkakaisa. Si Tatay Digong, si Vice President Inday Sara ang rason bakit andito tayo, nagkabuklod-buklod mga Pilipino, Luzon, Visayas, Mindanao, mga Lumad, Kristiyano at ang Moro. At ako ay laging lumalaban ever since from November to December to January dahil gusto naming not to impeachment kami. Lumalaban kami para proteksyonan si Inday Sara. Mahal kong mga kababayan, hindi tayo again mawala ng pag-asa. Mananalo tayo at hindi tayo magkakamali dahil alam natin nasa tama tayo. Mabuhay ang Pilipinas, mabuhay Tatak Duterte at reforma para sa Sarangani Province. Mabuhay tayong lahat. PDP laban sa Sarangani. Maganda ang ating kampanya ng PDP Laban dahil tayo ang totoong PDP Laban. Kita nyo naman siguro, nandito ako sa bahay ng ating mahal na Pangulong Presidente and Duterte na isa sa namumuno ng ating totoong PDP Laban. May mga taong gustong sisira sa atin but hindi yan sila magtatagumpay dahil tumatakbo lang naman sila yan sa politika dahil sa pera. Tayo, tumatakbo tayo para sa bayan, hindi dahil sa pera. Ang eleksyon, hindi negosyo. Dapat ang eleksyon, yan yung time na ipalabas ang mga boses ng ordinaryong mga kababayan, lalo na sa Sarangani at sa buong Pilipinas. I'm not just calling lahat ng mga PDP members na magkakaisa tayo. Dahil ang totoong PDP, ayaw na mag-separate tayo. Ayaw na nating mawala ng isang membrong PDP. Pero yung mga PDP na gusto ng gulo, yan ang mga fake na PDP. Pera lang ang hapol niyan. So, again, nananawagan ako not only in my province, my beloved province of Sarangani, but sa buong Pilipinas na lagi nating isipin yung panawagan ni Tatay Digong na suportahan ang lahat ng mga senator na kanyang inendorso. At wag nating kalimutan ang mga senator na pumirma ng impeachment. Kaya kita mo sa dami ko, no to impeachment, protect VP Inday Sara. Dahil pag manalo ang ating kalaban, yung mga taong nakalimutan natin yung mga pumirma ng impeachment, pag nakalimutan natin yun, sure tayo na titirahin na naman tayo after the election. So, itong laban natin, hindi ito laban hanggang ngayon 2025. Laban ito, preparasyon to natin mga Duterte sa 2028 dahil ayaw natin hindi manalo si Inday Sara ng pagka-presidente. Ang laban natin, lahat ng mga vlogger sa Pilipinas na naniniwala na Tatak Duterte, tuloy-tuloy ito. 3 taon tayo magsama-sama. Bahala na
Hanggang hindi uwi si Tatay Digong, hindi tayo maubusan ng gana na andito magpe-pray every day. So, God bless sa lahat ng mga kababayan, na lalo na sa makasama ko sa PDP Reforma, Partido Reforma na nagkakaisa para ipaglaban ang korupsyon sa ating bansa sa Pilipinas. Yes. Ano po, yung mga party list ng Pro Duterte, nakita po natin na dumper party list yung Yes. Ano pong meron ng dumper party list at bakit kailangan? Makikita nyo naman siguro that the dumper party list, ang ating mahal na congresswoman, si Claudine Bautista Lim. Ang papa niya, si Congressman Claudio Bautista ng Davao Occidental. Nakita naman natin. Sino siya? Andoon sa likod ni BP Inday Sara. Hindi siya iniwan. Kasama ang dumper, kasama ang Davao Occidental na sumusuporta at nagbibigay lakas sa mga pamilyang Duterte, not only for Tatay Digong, but of course, kay BP Inday Sara, na mahal nating maging presidente sa 2028. Congressman King, may tanong lang po, Congressman King. Kamakailan lang po lumabas po yung balita na tinanggalan na po ng PSG itong ating BP Inday Sara. Ano po ba yung magiging opinion niyo po doon o masasabi niyo po? Para sa akin, kung tanggalan mo ng PSG si BP Inday Sara, para mo na rin tinanggalan ng karapatan ang lahat ng mga Pilipino na bumoto kay BP Inday Sara Duterte. Para mo na rin gusto mo siyang ipapatay talaga. Dahil kung wala kang security, normal, anyone can hit you. Anyone can harm you. Anyone can I would say, can assassinate you kung gusto. Dahil wala ka ng security na tama. Saan ba ang utak ng mga tao na yan? So dapat kasi, tayong mga Pilipino, yun yung lagi kong sinasabi. Hindi tayo lagi lang na mag-like, mag-share. Dapat kasi, pag may panawagan, na tayo ay mag-prayer, lumabas kayo dyan. Hindi naman yan pang-utulo ang ginagawa natin. Hindi lang natin gusto ang mga ginagawa ng mga ng gobyerno ngayon, ng panggigipit nila, not only sa pamilyang Duterte, kundi sa ating mga Pilipino. Kaya nga nilang gipitin si Inday Sara. How much more tayo, mga ordinaryong mga vlogger, tayong ordinaryong Pilipino, tayong mga mahihirap. Pero, lagi nating tandaan, mga kababayan ko, tayo ay bumubuo ng 90% na mga mahihirap at naniniwala na ang Duterte ang susi para sa ating kasaganaan, para maalis tayo sa kahirapan. Kaya magsama-sama tayo. Kaya nating talunin yan sila. Kung magkaisa ang lahat ng mga mahirap, kaya nating talunin ang gulayat dahil tayo ay David na naniniwala kay Duterte. Follow up lang po, Congressman King. Sa iyo po bang plataforma, may maasa po din po ba kami mga vlogger na makakatulong po rin para sa amin? Kung ako ang manalong congressman, alam nyo naman, uupo talaga ako sa Sarangani Province kung magkasama ang lahat ng mga Duterte sa Sarangani. Maniwala kayo, July 1, uupo akong congressman at ako ang isa sa unang magbigay ng privilege speech at tatayo para sa lahat ng mga vlogger kahit anong mangyari. Nasa sa inyo ako dahil kasama niyo ako since October, November, December, January. Na-remember nyo, hindi tayo nakapasko. Ando tayo sa EDSA. Lalaban tayo, maraming fake na yun na vlogger. Pero mukha natin, alam natin kung sino yung mga original vlogger. Ako ang tatayo sa Kongreso na lalaban sa mga vlogger na hindi fake news leader. Ay, Congressman King. Dahil po dyan, Congressman King, tagtag lang po. Tawag dito, ano naman po yung naging opinion nyo dun sa pagtawag ng mga vlogger sa TRICOM kanina ang hearing? Para sa akin, yung pagtawag sa TRICOM, alam naman natin na hindi fair ang nangyayari doon. Nakita nyo naman na may mga purpose kasi yan, bakit kayo pinapatawag. So, para sa akin, it's good to join them, but meron tinatawag natin na disadvantage din. Dahil minsan,
ang karapatan nyo ay naibabiolate. Pwede kayong i-kulong, pwede kayong i-contempt agad. Sana, fair lang sana ang ating Kongreso. Dahil alam naman natin na ang Kongreso ay hindi 200, 300 na tao lang. Ang Kongreso ay bumubuo ng ordinaryong mamamayan. Buong Pilipinas, kaya tinatawag yan House of the People. Sana hindi kalimutan ng mga taga-Quadcom, Tricom, Dualcom ba yan, o single ba yan sila ng mga komite. Sana lagi niyong isipin, ang tao ay nakikinig at tumitingin sa inyo. Akala nyo, mananalo kayo ng eleksyon, bantayan nyo. Galit na galit ang Tatak Duterte, ang mga mamamayan gusto ng reforma. Para sa COVID-19. Kaya gagamitin sa Mayo, hindi po na diretso sa Comelec, kundi bagkos na ilagay sa isang Privado lugar. Kung isipin natin, hindi naman ako lawyer, but na-remember nyo yung manual pa lang ang ating eleksyon, na yung mga paraphernalyas na yan, binabantayan nga yan ng army noon, nilalagayan siya sa treasurer's office. Na-remember nyo? Nilalagayan, sinisilyuhan yan, pinapadlakan yan. Anong nangyari ngayon na nasa sa loob ng isang subdivision, hinawakan na ng ordinaryong tao? Dapat kasi, ang susi na nakahawak niyan, ang provincial treasurer, ang municipal treasurer's office, dahil sila dapat kasi ang mag-keep niyan. Dapat kasi nasa gobyerno siya na facility. Dahil yan na naman ang rason na maki-question naman natin ang resulta ng eleksyon. Bakit andyan ang mga paraphernalia na alam natin yan ang mag-count ng ating boto. Yan ang isa sa pinaka-importante na paraphernalia ng ating pagboto. So, paano na lang? Paano nila i-explain yan? So, panawagan po sa ating mga kaibigang Comelec na sana po i-check nyo yun kung gaano katotoo yung balita na yun. Dapat kung may mga taong sumasabwat nagsabwatan para guluhin ang eleksyon, hindi natin yan siya papayagan, mga vlogger. So, alam naman natin tayong mga vlogger, tayo eh. Kung mayroon lang taga-Comelec na mag-explain sana kung anong nangyari, we are there to question them. Dahil fair tayo eh. Tunuruan tayo ni Tatay Digong na maging fair. So, ayun, sana manawagan tayo sa Comelec kung gaano katotoo yun at sinong dapat managot sa ginawang violation na yun. Sabi niyo po na yung mga pamilya, yung lapit na sa Tingog Party List Office. Anong masasabi mo dyan? Diyan sa Mandibantas, malapit po kami. Diyan sa Mandibantas, nakita naman natin, andyan ang Tingog Party List. So, diyan natin makikita na dapat sana ay dapat magbigay ng explanation ang Comelec. Dahil ayaw naman natin silang pangunahan. Baka sabihin naman tayo, ipipick news na naman tayo sa nila. Pero ang panawagan ko, klaro-klaro, mula sa tumatakbong congressman ng Lone District ng Sarangani Province, nananawagan ako sa ating mahal na Commission on Election na bigyan natin ng pagkakataon na mag-explain kayo kung bakit andoon nga daw malapit sa opisina ng Tingog. Dahil mayroong nakuha ng mga videos, may nakuha ang ebidensya. So kayo ang magsabi na hindi yan totoo at mag-explain kayo sa taong bayan. Dahil ang taong bayan, kung unang lumabas yan dito sa Davao, paano na lang kaya sa mga lupalop ng buong Pilipinas? Dahil nangyari na nga yan dito sa Davao eh. Ngayon lang, marami lang vlogger dito or individual concerned citizen na nagpalabas ng video. So, do you believe na sa Davao lang yan nangyari? So, dapat i-check na yan siya dahil kung ever questionable ang nangyari na yan, baka meron talagang pinaplano sila na kasabwatan sa eleksyon. So, yan ang aking ano. So, we'll wait kung ano ang reaksyon ng Comelec.
nangyari. Sinabi po niya doon na they will come correct me. So parang andun po yung positive idea na makakabalik siya sa para sa inyo po, ano po yun po para sa inyo, makakabalik si tatay na dito at bakit? At mensahe niyo sa mga supporters po na nag-aalala na baka ano kay tatay ko, baka hindi na Para sa akin, if there is God na pinapaniwalaan natin, siya ang nakakaalam talaga kung ano ang gusto niya kay Tatay Digong. Una sa lahat, nakita ko na nangyari na yan eh. Pero nakita mo na nag-unite tayong mga Pilipino. Marami ang naimasmasan na mga Marcos. Nakita mo, taga Ilocos, united para kay Duterte. Mga taga Luzon, united na sila kay Duterte. Ang dami ayaw kay Duterte, pero nakita nila na tayo ay nasa tama na side. Tayo pala ang hindi, mga abusado sa gobyerno. So ngayon, ang nangyari, majority sa Pilipino ay talagang nasa ating panig na. So panawagan ko rin, huwag kayong mawala na pag-asa. Tatay Digong will be home soon. Dahil ang Amerika, ang China, ang Russia, at maraming malalaking mga countries ay naghihintay lang ng tamang panahon para pauwiin si Tatay Digong. Dahil naniniwala naman tayo sa mga best lawyer, ICC lawyer niya, na kaya, sabi nga niya, kaya niyang pauwiin si Tatay Digong. So, I believe makakauwi siya, and huwag kayong mawala ng pag-asa dahil he will be home soon. Yan ang aking nasa puso dahil hindi tayo nagkulang ng ating dasal at panalangin. Puro Kristiyano man o lumad ay nananalangin na mapapauwi na si Tatay Digong, si Ninong Rodi. Mr. President, Bongbong Marcos, ano po ang mensahe sa kanya po? Ang insight ko lang sa kanya ay magpa-Herculean na siya. Yan lang ang request ko. At para malaman ng lahat na dami kasing issue na siya nasabing gumagamit siya ng droga, bangag siya lagi, durugista siya ang protector ng lahat ng drug lord dito sa buong Pilipinas. Para sa akin naman, kinukumbinsi ko rin siya na pagbigyan ang ordinaryong mga mamamayang Pilipino tulad sa akin para mabigyan din siya ng chance na i-depend ang kanyang sarili na negative nga siya. Dahil sa hair follicle test kasi, malalaman talaga na gumamit ka ba ng droga for last year, for the last 10 years, the last 20 years. Dahil kasi, pag presidente ka kasi, dapat wala kang bahid ng anumang droga. Dahil kung makita kasi na positive siya whatsoever, ang mangyari sa kanya ay ma-questionable ang kanyang pagka-presidente at impeachable offense yun siya. Yun yung kinatakutan niya. Dahil isang positive lang yan, wala na. Si Inday Sara na ang maging presidente. Yan ang totoo. Kaya takot siya. Sir, bakit po hindi po natuloy doon mo? Hindi natuloy dahil nagrally kasi kami doon. Ang dami namin. Inulan namin talaga ang buong sergeant. Sa Sarangani, ang daming taong sumama sa akin, sa Jinsan din, ang daming tao sa South Cotabato din. Alam nila na baka mapahiya sila. At mainit na masyado ang mga taga Sarangani sa kanilang partido. Actually, masaya ako dahil nakita ko na united ang mga kababayan ko sa Sarangani. Para kay Tatay Digong at para kay Inday Sara. So para sa akin, no to impeachment. Umatayo pa rin ang Sarangani province at bring him home. Bring Tatay Digong home very soon. Kong, ito. Mike, salamat to. Ito pa. Ano? Thank you, Congressman. Wow,